So, ito yung lulutuin natin mga lods. Simpleng ulam. May garlic na tayo na chinachako, onion, isang onion, 3 tomato sauce, tomato. Tapos, may butter tayo. Yan ang gamitin natin. Tapos, buong lechon manok. So, yan. Natanggal pa yung ano dahil sa sobrang luto. So, hihiwain natin yan. Sandali lang, hiwain natin yan. Madali lang to hiwain kasi luto naman to, di ba? Okay, kuha lang tayo ng siso, halod. Mas madali ba? Yan. Para ding nagbit na tayo ng lechon. Yan. Bago pa yung season na bili ng asawa ko eh. So, kaya mas ang talas ng season natin mga lods. So, yan. Kailangan natin hiwain yung lechon na yan. Tapos, alam nyo ba kung anong tawag nito? Hindi ko alam. Parang pakam yung tawag sa kanila. Nakikita ko lang to sa YouTube. Kaya, susubukan ko. Anyway, sinubukan ko naman to last time. Sarap. Pag may leftover kayo, ganun din. Sa akin lang, hindi to leftover eh. So, yan ang gagawin natin. Kuha tayo na panglagay sa butter. So yung ano natin, ready na kasi yan. So lagyan na natin ito ng butter para yan. Hinaan natin kasi lagay na lang natin yan. Yan lang ang sekreto ng ating ulam for today. Sana magustuhan niyo. Medyo maingay kasi naka-on yung ating blower para hindi may arse. Yun. Ayan na eh. Sabi ko na nga maingay. Pag wala tayong stabilizer, may stabilizer tayo pero hindi ginagamit. Nasa itaas kasi hindi pa ito umakyat. So galing pa kasi tayo sa work. Pwede natin mayos yan kasi wala na. Hindi na kasi umuusok yun. So kailangan natin ulam lang natin, takpan natin yung butter. Mahirap pag wala tayong stabilizer. Dapat sana may stabilizer si Pilo, hindi lang ginagamit. Mixin muna si Pilo. Yung onion natin is
Tapos medyo brownish na. So ilagay natin yung tomato. Yan. Parang madami lang ito. Kalahati lang siguro. Kasi malalaki yung kamatis natin o tomato. Sobrahan siya paghiwa ng kamatis. So, tingnan natin ito. Pwede na. Hindi na natin ubuson, magagamit pa natin bukas. Kasi may luto pa naman tayo bukas, di ba? Dapat dalawang kamatis lang ang niyo. So, lagyan natin ng black pepper. Minsan, optional lang ito mga lods. Pwede wala. Mas gusto ko yung brown white pepper kasi medyo manghang. Yan. Pero kung wala naman tayo, pwede naman wala yan. Tapos ito yung ilagay natin, yung rail stock na maliit. So yan. Pag kumukulo na yan, bago natin ilagay yung chicken natin. Ano to? Yan ang version ni Pilo. Nag-imbento tayo ng pagkain. Kulang sa asin. So, lagyan natin ng pesos. Yan. Kunting pesos lang, okay na yan. Kasi kumukulo na. So, lagyan natin to. Yung buong chicken. Hindi naman sana ako kakain ng chicken eh. Bumili ako. Dati kumakain ako, ngayon kinukontrol ko ng pagkain ng chicken dahil pag masyadong kumakain ako ng marami, ako din ang mag-suffer, mangangati yung paa ko. So iniiwasan ko talaga yung chicken. Pero yung native chicken, yung umuwi ako yung January, binanatan ko yung native chicken sa amin kasi yun ang specialty sa amin. Yung bisnok
Alam nyo ba yung bisnok, bisayang manok? Litson. Kung hindi nyo pa natikman, punta kayo ng Cebu sa Dumanhog. Punta kayo ng Dumanhog para malalaman nyo kung ano yung bisnok. Wow na wow mga lods. So parang ulam na. Lagyan. Depende na yon sa inyo kung may Italian herbs tayo o wala. Ayos lang yun. Mahilig lang tayo. Simula nang dumating ako dito, nahilig ko nang maglagay ng mga herbs. Kasi mabango. Pampaaroma sa ating ulam. Dati wala namang herbs sa atin. Hindi uso yun sa amin. May pepper, may laurel, yun lang. Pero ginagamit ko din yun. So, hindi naman ako mahilig magluto sa atin. Dito na lang. Mula nang pumunta ako dito sa Australia. Ako nang tagaluto dahil asawa ko. Hindi ko pinapaluto yung asawa ko. Kasi nga, pag pinapaluto ko yung asawa ko, pati tubig hilaw. Huwag na lang magluto. Kasi baka mahilaw pa rin yung ulam. Tubig nga hilaw. Yung ano yung lasa at saka yung herbs natin na inilagay, swak na swak sa aroma niya. So napakasulit yung sabaw niya. Parang only rice na naman ito mga lods. 100%. So ayan mga lods.